Yes, this is the Powerful Comics Man, Gerald Dorado with Chris Bacala Podcast! kasama pa rin natin si Attorney Sid. The one and only Ang gwapong-gwapo na si Attorney Sid. SYD. Eto, Chris Bacala, this is our second round for today. Round 2, fight! Okay, so Good Friday na Good Friday. Ano ba ang good sa Friday na ito, Chris Bacala? Well, walang good sa Friday. Ay, ito, nag-gym kami ni Attorney. Pero ang good sa akin, bro, yung kahapon, yung Holy Thursday. Bakit? Anong nangyari? Kasi kasama ko ang aking mga kaibigan at kami ay nag-Station of the Cross sa may lungsod na Makati. Station of the Cross? Station of the Cross, inisa-isa namin. Tatawag dito, yung Bisita Iglesia. Hindi nga kami nagbisita iglesia kasi ang bisita iglesia, di ba, magdadayo ka ng iba't ibang churches. 7 churches. To be 7. Doon sa Makati kasi meron silang bayan, lungsod, barangay doon kung saan andun sa mga street yung mga Station of the Cross. Okay. So hindi naman mga delikado doon. Hindi, kilala naman yung kasama ko doon na babae na Naku, taga doon. Puro landi na lang ang nababalitaan ko sa iyong hayop ka. I'm sorry. Ginawa ko to para kay God, hindi naman talaga para sa pem-pem. Tinatanong kita kung anong good sa Friday. Good sa Friday, iniligtas tayo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Hindi kung anong kinukwento mo. Ang akin lang kasama ko itong mga magagandang mga babae na to at kami nag-Station of the Cross at naligtas ako. Naligtas saan? Ako nag-lead, bro Talaga? Ako yung by your holy cross, basta you save us thee, ganun. Letranista nga pala ang ating Act Chris of Bacala. contrition ako dun sa Stations of the Cross. Ang ingay nga namin. Sabi ko, masyado tayo maingay. Kasi sabay-sabay namin binibigkas yung mga story nung station. Tapos kami lang yung maingay doon. Tapos nahinto ako, sabi ko, bakit tayo lang yung nagbabasa ng ganito? Meron ka bang favorite Station of the Cross, Chris? Meron. Yung kay Veronica. Alam ba? Sino Veronica? Yung malanding babae nagpunas kay Jesus. Veronica ba pangalan nun? Nakalagay dun sa Veronica ba yun? Ito. Sinad sa akin yung Parang di ko alam na Veronica yun Novena. Anak nung... Ito. Stations of the Cross. Yan. Ito yung... Sige. Teka, mamaya na lang si teacher. So, may Veronica. Akala ko Lady Magdalene Ito, the 6th station. Veronica wipes the face of Jesus. Tapos bumakat yung niya, yung kanyang mukha. So, hindi pala si Mary Magdalene yun. Ito. Mga naturingan Veronica. Oo nga, no? Veronica. Shout out kay Mesyang. Veronica yan, ang pangalan niya. Magdalena. Iba yun. Veronica na. Iba yun. So, sa akin yung kay si Simon. Si Simon ay binuhat ang krus ni Hesus Kristo. Totoo kaya yun? Binuhat ni... Parang nagpaspat si Jesus kay Simon. Kasi mabigat na yung krus. Si Simon spot. Ilang reps pa yan, Jesus? Ano ba yung kilos ng krus mo, Jesus? Weak ka ba? Wala yung kidlat na. Sorry. Lagyan mo yung kidlat. So, Simon helps. Dapat Simon spots Jesus. Ano pa ba? Teka, mas maganda pag may picture Nag-gather images. Si Veronica kasi... Akala ko Magdalene pala. Pero pero okay din nung... Di ba yung mga simbahan, lahat ng ganyan, lahat ng poste ng simbahan, may mga station diba? Ikaw naman, Attorney Sid, ano ba ang favorite station mo ng cross? Actually, nalimutan ko na yun. Ito. Pili ka lang isa. Pili ka lang isang station. Mamili ka ng isang station dyan. Mamili ka. Yung sa Sistine Chapel, Stations of the Cross yung nandun sa taas. Diba? 14 pala. Ang skala ko, 14 pala. 14 stations of the cross. Inikot namin yan, yung 14 stations na yan. Pero bakit ang Bisita Iglesia, 7 lang? Diba? Pwede kaya ata 7 simbahan, pero pwede ka mag-3 station sa isang simbahan o 4. Ganun ba yun? Para makompleto. Sa bagay, ano bang ginagawa sa Bisita Iglesia? Hindi ko pala alam, no? Huling nagbisita iglesia ako sa may Antipolo area. May napili ka na, Attorney?
Lahat naman yan significant. Oo. Yan. Masyado kasi. Magaling kang sumagot. Magaling ka. Teka. Ayaw mo makidlatan. Hindi ka Ayaw mo criminal. makidlatan. Teka. Tingnan natin nga open image. Tingnan natin kung ano yung mga stations. Ito, doon pa lang kay Pilato, 'di ba? Ito yung pinresenta sa kay Pilato. Tapos ito, ito ba yung hinataw-hataw siya? Wala yung hinataw-hataw siya. Di pala kasama sa Station of the Cross yun. Hinataw-hataw siya. Brutal ka masyado kay Jesus Christ, Jen. Hindi ba yung tapos yung hinataw-hataw? Hindi naman siya part ng Station of the Cross. Hindi yun. Habang nangyayari lang yun. Alam mo bro, may napanood ako sa YouTube, sa Facebook. Di ba, sinasadulan nila yung yung paghihirap ni Jesus Christ habang pasa niya yung cross. Sinakulo. So, hinataw-hataw siya, di ba? May taong grasa na nakisali. May dala siyang 2x2. Hinataw talaga niya yung Kristo na aktor. Oh, gago. Inawat siya ng mga tao. Parang, wag mong hatawin. Ay, bakit hinahataw niyo eh? Kaaway niya yan. Taong grasa. Nadala siya kasi siguro sa murang isip niya, bakit kaya pinapalo tong taong to? Magnanakaw siguro. So, nakihataw siya. Pero actingan lang yung paghataw doon kay Jesus Christ. Naka-video ba yan? Naka-video eh. Saan yun? Sa Pampanga siguro yun. Talaga? Okay lang. Subukan natin hanapin. Pero ako, if I would say, yung hindi naman siya part ng Station of the Cross, isa sa mga, sa akin na, yung sa story niyan, yung pinapili kung sino yung papakawalan. Oo, si Barabbas o si Jesus. Oo nga. Hanggang ngayon, applicable yan. Yung mga magnanakaw ang Pinipili. nakakatakas pa rin at inaano ng mga tao ba? Oo nga, no? Oo nga. Ano pa rin siya, no? Yung, ewan ko, ibang appeal ng magnanakaw, no? At saka, siguro, ewan ko kung bakit. Tapos yung mga inosente, siya yung nabubulok sa bilangguan, no? Tama. Hindi ko na alam kung mahanap ko yun eh. Basta yun, nakakatawa lang kasi yung taong grasa nakisali sa paghahampas. Parang galit na galit siya kay Jesus, di ba? Parang may nakita at saka yung mga di ba, yung mga nagpapapako. Tapos mahuhulog. Buti nagkakasala tayo. Pero inirerespeto ko naman tong tradisyon ng mga Katoliko. Madami tayong tropa, sina Jay Aruga, 'di ba? Malulupit na mga inirerespeto natin 'yan. Catholic yung yung Black Nazarene kasi may mga colorum na Black Nazarene eh. Yung sa mga barangay, yung nagko-cause ng traffic. Oo. Ganda ng painting na to. Bakit parang pare-parehas? Ito yata yung dito yung hataw-hataw. Teka. Tapos na. Ito yung first time siyang natumba, 'di ba? First time siyang natumba. So, kasi third hanggang third. So yun yung favorite mong station. Yeah, tama ba? Yung tapos na kasi Station of the Cross na. Tapos na siyang hatawin. 'Di ba? Okay, tama. Pero sa station merong nakalagay dun sa journey niya. Jesus falls for a third time. So ito yung first time kinuha niya yung cross. Tapos ito natumba siya. Tapos natumba ulit. Tapos ito, inano siya, parang tinulungan siya ni Simon. Inspatan siya ni Simon. Nung una, doon sa ibang version nga, parang kinuha mismo talaga diba? So dito, kung bakit Veronica ngayon, di ba si Magdalene yan? Hindi, Veronica talaga. Hindi si Magdalene. Si Magdalene yung Iba pa si girlfriend. Mary Magdalene. Yung girlfriend ni Jesus. Ayon kay Dan Brown. Siya yung girlfriend. Pero dito sa sabi nila si Simon daw, black daw siya. Afrikano. Yan naman tayo sa Pero parang yun talaga. Parang kasi galing siya sa isang lugar na African. Ethiopia ata ngayon. Hindi yan yung parang appropriation. Totoo. Hindi. Parang talaga. Parang legit na... Well, probably. Of course, we don't really know. Pero galing daw siya dun sa dun sa lugar na Simon ewan ko, nalimutan ko na. Explorer. So eto hindi siya mo ang hindi siya mo. Eto actually nagrereklamo nga yung mga tao kasi si Jesus daw ginawang Arabo. European eh. Di ba Arabo yan? Hindi, Jew.
tawag doon, Israelita siya. Hindi ba siya Middle Eastern si Jesus Jewish. Christ? Kasi meron nga nakita mo na ba yung sinasabi nilang tunay na itsura ni Jesus Christ? Patingin. Ni parang computer. AI generated. Well, speculation lang. Teka. Jesus real face. Real Talaga. face. Ibang-iba well, sa... ano lang to. Parang meron kasi silang nakuhang fossil, hindi fossil. Dinosaur. Dinosaur ni Jesus Christ. Meron silang nakuhang yung parang buto, skull ng isang tao dated around that year. Tapos yung na yun, usually naman kasi parang medyo magkakamukha yung mga nakatira sa isang lugar eh. So, speculative, parang there's a probability na ganito yung itsura niya. So, ganito, teka. Ayan. Ito. Mga terorista. Oo nga, pagkakamalan mong terorista. Real face of Jesus. Ayun. Ito, diba? So, mga unggoy. Ito daw talaga, parang there's a chance na ganyan ng itsurahin ni Jesus. Sabi nung mga diba? Oo nga, no? So, at saka si Jesus, 'di ba, yung buhok niya laging mahaba sa sa mga painting niya, katulad yung nasa kulot gitna. Kasi ang turo niya, bawal sa lalaki ang mahaba ang buhok. So hindi mahaba ang buhok ni Jesus. Christ. 'Di ba? So, pero 33 years old ba yan? Mukha ba yung 33 years old? Mukha siyang taong grasa eh. Di pa uso kasi siya yung nangampas eh. Siya yung nangampas doon sa Jesus Christ. Pero ang layo nga nung Jesus Christ na yan, no? Sa nakagisna natin na Jesus Christ. Oo, di ba? So, ngayon ang nakikita ko na sa kinagisna natin ni Jesus Christ, pura Luca Vega eh. Oo nga, no? Well, itong image na to kasi, siya, parang nagsimula lang yung doon sa mga Renaissance dahil din doon sa yung blanket na Turin ba 'yon? Turban? Hindi, Turin, the Turin. Ba't parang gulat si Jesus Christ doon yung actually Turin Jesus. Itong blanket na to na sinabi nila na yan daw yung pinambalot yan daw yung pinambalot dun sa ni Jesus. Sa bangkay. Oo, dun sa bangkay. Ito, kasi buong yan eh. Hindi lang muka, buong katawan yan. Saan na-discover tong Turin jacket na to? Sabi nga nila, blanket pala. Ang merong documentary sa ito. Merong documentary sa Discovery Channel niyan dati. Ang sinasabi, kasi disproportionate yung muka doon sa katawan. So pwede daw photography yan. Ancient. Bakit tinatago yung titi niya? Sorry, tinatago yung titi mo, Jesus Christ. Naiya ka ba? Alam mo anong theory diyan? Bakit? Alam mo kung sinong gumawa? Sino? Si daw. Manghula ka na Renaissance man. Painter? Oo. Da Vinci? Si Da Vinci daw. Si Da Vinci. Bakala si Da Vinci. Kasi diba? si Da Vinci, 'di ba, may mga drawing siya ng anatomy. Nag-aaral siya ng mga ng mga cadaver. So, maari daw ginawa niyang hoax 'yan. Tapos kasi iba daw yung proportion ng ulo dito sa anthropometrically pala. Yung kumbaga yung proportion ng ulo nung nandyan dito sa blanket, hindi siya proportional dito sa katawan. Oh. Parang iba yung ulo. So basically, ang theory is itong katawan would be one of Da Vinci's subjects. Tapos yung ulo yung siya mismo. Yung Turin talaga. Hindi, siya mismo parang baka daw mukha ni Da Vinci yan. Ni Da Vinci kasi. Nga pwede kung egotistic si Gago, di ba? Oo. Lalagay ko yung mukha ko na Panginoon. Tapos basta so yung mukha ni Jesus, si Da Vinci talaga yan. Pwedeng yun, Yeah, at least dito. Kasi yung nagpasa nito, parang
Kapanahunan ni Da Vinci daw yan eh. So pwedeng nag-hoax sila na gano'n. Dati wala pa namang carbon dating. Oo nga, no? Kasi ngayon, si Jesus Christ, ang daming gusto maging si Jesus Christ. Ito pa nga, gusto maging Jesus Christ for a time eh. Gusto niyang, anong tawag sa kanya? Black Jesus eh. Oh. Ang isa pang thing diyan, pag binalot mo, 'di ba, yung demarcation ng nung blanket. Pag binalot mo, ayan, dapat ganito ang itsura eh. Dapat ganyan kasi magrarap sa katawan mo eh. Kumbaga parang mawawarp na yung itsura. Hindi katulad nito na straight, 'di ba? So doon pa lang parang duda na sila sa authenticity nitong Turin blanket ba? Ano bang tawag nila? Turin blanket. Turin blanket. Shroud of Turin. Shroud of Turin. Shroud of Turin pala. Blanket. Shroud. Nakafocus kasi ako sa towel na pinampunas ni Veronica. Ako din eh. So parang wala nang evidence dun sa towel na yun. O sa pampunas na yun. Wala. Ayan, itong nasa right side, ganyan dapat ang magiging pag nagbalot ka ng isang tao na ganyan ang forma, kung magmamarka dahil sa dugo, yun nga, ganito dapat ang itsura. Tapos merong kasi, sinasabi nila, ito mga marka daw ng mga pinagpakuan. Ito mga ganyan. Kaya parang, si Jesus yan. Ano yung mga parang scratches o parang kalmot ng pusa? Ano yan? Yan yung mga hampas. Ang lilit naman ng mga labi ko dyan. Ano yung mga pinaghampas yan? Kalmot ba yan? Parang kinalimot si Jesus Christ dyan, no? Hindi, Hindi naman yan yung legit kasi. Ay, hindi. Parang kinalimot ng pusa eh. At tapos ito, meron siyang yung saksak ng spear, di ba? Yan yung pang-finish sa kanya, no? Yan yung pan-check kung buhay pa. Tama. Sakin siya? Oo, tama. Tapos alam mo kung ano ginagawa nila para pag halimbawa buhay pa, tapos po tagal mamatay nito, yung mga nakapako. Ang ginagawa nila, hinahampas nila itong shin. Kasi yun kasi pag nakasabit kang ganyan, hindi ka mamamatay actually dun sa pako eh. Kasi hindi naman yun eh. Kumbaga, hindi naman lethal wound yung butas mo dito. Hindi ka naman magbibleed to death doon. Dito sa femur yung artery na. Ang mamamatay ka doon sa hindi ka makakahinga kasi. Kasi nakabagsak ang ganun eh. So, para makahinga ka, gagamitin mo yung paa mo para i-lift mo yung katawan mo para makahinga ka. So, hanggat nagagawa mo yun, buhay ka pa. Hindi ka mag-choke to death. So, ang gagawin ng mga sundalo, babaliin niya yung shin mo para hindi ka makaganon. So, mamamatay ka na. Grabe ang torture nung araw. Grabe, no? Sipin mo yun. Yan. Grabe. Pero, grabe, ayoko maging si Jesus Christ. Hayop na yan. Pero yun ng isang kasi, nandun sa isang yun eh, sa hula na yung the Son of Man, hindi ko alam, hindi verbatim to. The Son of Man, walang mababaling buto sa kanya. Kasi nung tinest siya, patay na siya. Nung tinest yung shin. Nung sinaksak siya dito, patay na siya. So hindi na kailangang basagin yung shin. Yung kanyang shin. Grabe. Yun. Ay nako, Jesus Christ. Kaya tayo itong isang realization ko kay Jesus Christ eh. Kasi hindi ako subscribe sa religion. Kasi paano ko ba? Actually, napaka to. Kasi Christian ako dati. Tapos, pero ngayon, basically Christian pa rin ako eh. Kasi lahat naman ng values ko, Christian pa rin eh. Di ba? Yung kasi isang hindi na-realize na ibang atheists na parang, okay, hindi ka Kristiyano. Pero anong pinapaniwalaan mong mabuti? Values pa rin ng Christianity. Di ba? Na parang basically 10 commandments, naniniwala ka pa rin na yun ang batayan ng mga mabuting bagay. Tama. 'Di ba? At saka yung let's say yung pagtulong sa mahihirap. Values ng Christianity 'yan eh, yung pagpapatawad sa mga kaaway mo. Thou shalt not kill. Oo, 'di ba? Yung mga ganyan, siya? Values ng Christianity 'yan. So, yung mga basically yung beatitudes. So, 10 commandments saka yung beatitudes. So, pag iniisip ko kasi yun, kasi
nung naging sasabihin ko atheist ako. Actually hindi naman ako atheist talaga kasi agnostic. Pwedeng yun ang nearest. Actually parang yung agnostic ano pa rin ako eh. Parang hindi pa rin ako masyadong convinced na agnostic talaga ako. Kasi pag inisip ko ano ako pag inisip mo mabuti. Non-practicing Christian. Pwedeng ganun. Non-practicing Hindi, Christian. Ang tingin ko sa akin, Christian na hindi naniniwala sa divinity ni Christ. Na parang ganun. May 3 persona si Christ, ganun. The Father, the Son, the Holy Spirit. Parang non-theistic Christian. Pero yung values niya as a philosopher, gusto mo siya. Tama. Kumbaga yung mga tinuro niya, tingin ko tama. Tingin ko okay, 'di ba? Pero nag-ascribe ka sa isang higher being or higher power? Sa ngayon, na greater than us humans? Na hindi alien parang sa ngayon I would say yes. Pero I don't think it's any of the religion that we have on earth. So pero I think yung being na yun is responsible for creating all the religions. Parang ganun. Ako kasi ngayon sa point ng buhay ko na mag-40 na sa June, mahalaga yung may spirituality ka eh. Kung whatever religion na nag-ascribe ka, mahalaga yung naniniwala ka sa isang power, isang guiding force, isang most high, 'di ba? Kasi kung hindi ka maniniwala doon, yung buhay mo magiging reckless eh. Parang wala kang path. Wala magagabay sa iyo. Parang kunwari, parang kasi PDD, 'di ba? Parang mag-fuck tayo ng mga ang magiging guiding if kumbaga may papalit diyan eh. Hindi pwede kasing wala. 'Di ba? May iba yung papalit. Gagawa ka ng sarili mong shit, diba? Gagawa ka na either somebody else will influence you into believing na parang having sex with children is fine. Kaya may kultong diba? ganun. Tama. Parang ganun na mangyayari. Or gender ideology. So papalitan nila. Kumbaga, kasi imposibleng wala kang guiding principle na that you would find and adhere to in a religious manner eh. Kahit gaano ka atheist, meron kang ganun. Tama. Yung parang structure, may structure dapat. Meron kang belief system and yung belief system mo parang yun kasi hindi na yun tingin ko kasi yun ang namimiss ng mga tao sa sa Christianity, sa theism basically. Yung idea kasi na there's a supreme being, 'di ba? That there is a God na with supernatural powers na hindi mo kayang isipin, 'di ba? Na mukhang fantastical masyado eh. Kaya sinasabi ng iba fairy tale daw 'yon, mukhang fairy tale. Na mukha naman talagang fairy tale pag inisip mong mabuti. Pero if you scrap that, just forget a little bit na about the fairy tale aspect of religion, of a deity, you will be left with a set of philosophies na parang ito yung pinapaniwalaan namin. Ano ba yung set of philosophies ng let's say Judeo-Christians? 'Di ba? So bawal pumatay, igalang mo ang magulang mo. Wag kang thou shall not bear false witness. Basically yung 10 commandments, wag kang mangalunya. And even yung justice system natin nakahalin tulad doon sa mga values at morals ng mga yan yung commandments, 'di ba? Yes. So if you kasi hindi lang naman yun ng let's say yung 10 commandments, hindi lang naman yun ng ancient na na moral values eh. Meron din yung mga Aztecs. Sa kanila, okay ang human sacrifice. 'Di ba? Sa kanila parang ang Diyos nila yung kung sino mang si Quetzalcoatlus na 'di ba? The God of Rain. 'Di ba mga ganun. So na kailangan niya ng steady supply ng mga tao para maging masaya siya. So papatayin mo yung mga. So yung konsepto nila ng buhay iba sa konsepto ng buhay doon sa mga Judeo-Christians. 'Di ba?
So, philosophy yun eh. 'Di ba? So, anong mas gusto mo? Tingin mo ba, kaya mo makaisip na putya bawal palang pumatay? 'Di ba? Oh. Parang may isip mo ba yon na parang, kasi, kumbaga parang siguro, pwede mong isipin na yes, kasi yun ang kinalakhan mo, yun ang alam mo. Pero, paano kung pinanganak ka nung panahon doon sa mga Aztecs? Ibang-iba yung mo sa pananaw mo tungkol sa buhay. Na yung pagpatay parang ritual siya na ginagawa. Oo, 'di ba? For the greater good. At saka yung baga, meron kang let's say pinanganak ka sa India na merong caste system na mas mataas ako sa iyo, 'di ba? Kasi mas mataas yung caste ko eh. Tapos ikaw ganyan ka lang, bababa kang uri ng tao. 'Di ba? Iba yung pananaw mo sa sa pagiging tao. Iba yung philosophy mo. So, for you to say na hindi, pag pinanganak ako na kahit walang religion, any form of religion, any form of indoctrination, magiging ganito ako, na pinapaniwalaan ko na mabuting tao ako. 'Di ba? Tama. Parang I think that is very tawag doon ignorant, na parang it's not a very well taught thing to say. At least may base ka lang kung paano ka pinalaki. Either kung iglesia ka, Catholic ka, o Christian ka. May base ka lang nung kung ano yung values na yon. And habang tumatanda ka sa mundo, nagmamature ka, pwede ka mamili kung saan ka pupunta eh. Pwede ka maging agnostic, atheist, o whatever. Pero yung base mo, yun yung values mo nandun eh. Ako Catholic, ako na non-practicing, di ako nag-isimba ngayon. Pero, kumari, kahapon, nung kasama ko yung mga tropa na yon, habang ginagawa... Mga chicks! Mga chicks na tropa na chicks! Pose as a friend, act as a spy. Robert Greene, 48 Laws of Power. So, I mean, lumalabas yung prayer eh. Yung Our Father in Heaven. Yung alam ko, yung kinagisnan kong Catholic shit eh. Na parang, alam ko pa rin yung doktrine, 'di ba? Yung solemn shit. I believe in God. Oh, the Father Almighty, creator of heaven and earth. 'Di ba? Parang yun ako eh. Catholic ako eh. And kahit mag-iba-iba yung values ko kasi sa mga na-experience ko, it will all boil down na pinalaki ako ng mga magulang ko na Roman Catholic. And yun ako. Yan. Ako ganun din. So, kahit let's say I lost my belief sa divinity of Christ, hindi ko pa rin maitatanggi na yung influence ng Christian teachings are still embedded in me. Naniniwala pa rin ako na ang mga tao pantay-pantay, 'di ba? Kasi yun ang turo ng ng mga Kristiyano. Kaya nga ang Christianity was very kumbaga, ano bang word? Kumbaga, nakakaengganyo sa mga tao. Kasi nung panahon na yun, di ba, mga 2,000 years ago, ang religion dati is yung paganism ng mga Romans. Sina Zeus, ganyan, sina Thor, ganyan, at saka kung ano-ano pa, sina Baal. Norse mythology. Yung mga ganyan, yung mga Persian, 'di ba, Mesopotamian, mga gods, sina Baal, sina kung sino man, 'di ba? Si Baal, 'di ba yun yung parang demon? Well, doon sa iba hindi demon si Baal. Depende kung sinong tatanungin mo. So, ang mangyayari, pero tama ka, may demon na Baal. So let's say sa Greek mythology, pero dati Greek religion 'yun o Roman. Wala silang wala silang idea ng heaven. Meron lang, pag namatay ka, pupunta ka lang sa Hades. 'Di ba? Pupunta ka lang sa Hades. Lahat ng mga tao pupunta ka doon sa Hades. Pero yung select few, yung mga katulad ni na Hercules, yung mga great kings, mga warriors sila pwede silang pumunta sa Elysium. 'Di ba? Kumbaga kung let's say pulubi ka, walang equality mo. wala kang pag-asa makarating sa Elysium. At least inanakan ka ng God. Kasi di ba yung mga iba, parang may God na bungoba, tapos inanakan yung ganun. simpleng babae. I'm not
I'm not 100% accurate dun sa ano ng Elysium. Pero my point is, hindi open para sa lahat yung Elysium. The same thing with Valhalla. 'Di ba? Kasi para makapunta ka sa Valhalla, kailangan mamatay ka as a warrior eh. Isa 'yun sa mga kumbaga, you need to die. Requirement 'yun. Kumbaga parang NBI clearance 'yan. 'Di ba? Di ka pwedeng makapasok pag wala nun. So paano kung pilay ka o kumbaga may baldado ka? So paano ka lalaban sa giyera? So wala ka ng pag-asa makarating sa sa Valhalla. Paano kung bulag ka or matanda ka na? 'Di ba? Napaglipasan ka ng panahon. So hindi open 'yun para sa lahat. It is only open for people na nirewardan. And I think kaya nila ginawa 'yon para makipaglaban ka. 'Di ba? Di ba? Actually, like the problem with religion is in general, they use it as a tool, as a weapon. Exhibit A, Spaniards, the way they conquered us, di ba? Sino bang powerful men at that time? Mga padre, friars, shit. And it happens even now. Actually, I'm a Catholic, Roman Catholic. Recently lang, di ako nagsisimba na. Bakit? Kasi I find priests as the biggest hypocrites there are. Kasi like, madami naman talaga. Teaches like values and stuff, di ba? Nag-homily sila. Ito yung dapat mong gawin, hindi dapat mong gawin. Pero at the end of the day, paglabas mo na simbahan, sila yung mga nanglulur ng mga Well, hindi naman lahat. Pero may mga iba. May mga select few. Yeah, hindi naman lahat. Kasi if you watch, there's a film na medyo naban dito sa Pilipinas. Nanalo siya ng 2016 Best Oscars, Best Movie. Si Mark Ruffalo yung I forgot the title. Pero parang basically inano nila yung parang nagkaroon ng study about priest na nagfe-pedophilia. Basta sila yung mga nang lulur ng mga bata or mga makakasalanan basically. Diba? Yun lang yung ayoko with that. Pero yun nga, tama ka naman, no? When it comes to values, I mean the values that they instill in us, it's still in us. I would say yes, maganda naman, di ba? Kasi these values is what defines us as a person. At saka can't you think of a better alternative? Exactly. Di ba? Na parang doon sa 10 Commandments, thou shall not kill, thou shall not murder. Can you top that? Di ba? Mahirap eh. Paano? Kumbaga, parang we owe that. Yung kung sino mang nagsulat nung 10 Commandments na yon, it is a great contribution to society. Isipin mo po yung na yon, every modernized government system na meron ngayon are basically based on those tenets. The Last Temptation of Christ ba yan? Hindi. Spotlight yung title ng movie. Spotlight. Medyo na ko dyan. Na parang may, awakening. At the same time, na experience ko kasi, although hindi naman ako exactly, may mga friends na nagkwento, mga pari pa dun sa former school ko. Diyos ko. Napakalala. I mean, hindi ko naman napapangalanan even the school itself. Parang there was an incident wherein may estudyante may expel. Etong parents ng estudyante nag-offer o magdo-donate kami ng ganitong amount. Nag-counter yung pare na hindi, mas malaki. Yung dapat yung ibigay para hindi ma-expel yung anak nyo. Wow. Like, diba? I mean, you're teaching all these values pero Diyos ko, sa inyo pa nang galing. Kahit ako nung sa college ko, 'di ba? Parang yung mga rector, sila yung mga naka-Land Cruiser. Parang you would think na parang kung Nobel yung job mo as a rector, bakit ka may Land Cruiser? Parang ka mayor, 'di ba? Parang paano mo nakukuha yung limpak-limpak na salapi? Diba? Turo nga ni Jesus Christ, ipamahagi mo kung anong meron ka. Di ba? Kunin. Di ba magandang turo? Pero syempre hindi lahat naman ng tao magagawa 'yun. Kahit nga hindi priest, hindi mo magagawa 'yun. Pero ang matindi kasi, pag pari yung gumawa, 'di ba? Pag pari yung gumawa, kasi sobrang hypocritical. Sobrang hypocritical.
Actually ganun talaga eh, kahit let's say YouTuber ka lang o politiko ka, tapos may sinasabi kang mga si Haring Bangis ka, sabi mo hindi ka umiinom, di ba? Tapos maya-maya sa episode bar, umiinom ka pala ng Jack Daniels. O kaya si Butin, di ba? Mga sinasabi niya. Si Buting, hayop ka. Di ba? Kung ano, ka. Tapos lahat ng mga sinasabi niya, parang hindi naman yan nung ginagawa mo in practice. So, kumbaga, pero pag pari talaga yung biglang nag-betray dun sa mga tinuturo niya. Kasi parang, ay, tangina mo. Iba yung pari. Ano mo yun? Kasi meron kang may expectation ka sa pari eh. Tama. 'Di ba? Pero para sa akin kasi ano na yan eh. Parang hindi sa isiniisang tabi ko na pero yung overall the philosophical value of the teachings ng religion ng Christianity in particular, yung tenets niya is enough to make our governments and society function na hindi tayo nagpapatayan. Yun nga. Actually, diba? Yun yung kalagaan. Like si Wilmer yung ating Wilmer Paran, oo. Mga sausaw. Sa ating sausaw na si Wilmer. Gusto ko yung sinabi niya about dun sa pagpili niya ng woman in his life. No. Na parang he wouldn't settle sa babaeng na nagamit na ng iba. Oo. Kumbaga gusto niya sabi niya, tawagin niyo akong golden boy rule or whatever, pero gusto ko ng babaeng hindi nagamit ng iba. Talagang pristine. Kasi ayoko nang maging cockhold. Cockhold na, ayaw niya kasi ng ganito eh. Pare, yung chick mo, nalawayan ko na yan. Ayaw niya ng ganun. And sa akin, nung una ko lang narinig yun, parang, bullshit. Kasi mahirap makahanap ng ganun. Pero sinabi niya, kung hindi ko man mahanap yung ganung babae, di tatanda na lang ako single. Yun yung sinabi niya, di ba? Kaya sabi mo sa kanya, hoy, hardcore ka doon. Pero siguro yung values ni Wilmer sa pagiging ganun niya is feeling ko hardcore Catholic siya or Christian. Kasi may tropa ko, shoutout Roy Antonio, yung asawa niya, hindi niya na sex until after ng kasal niya. Bakit mo sinabi? Kasi totoo yun eh. And ako, nung kay Roy, humanga ako sa kanya yun. Kasi sobra siyang, very masigasig siya sa pagpunta doon sa asawa niya sa LU. Ako baga, they did not have sex until marriage. Married. Taga LU yung asawa niya and masigasig siyang pupunta doon back and forth. Kasi parang yung values niya as a Christian, a devout Christian. Madami pa rin ganyan, ha? Diba? Kasi kung si Chris Bacola yun, hindi gagawin ni Chris Bacola yung pumunta ng balikan sa LU, diba? Diyos ko po, parang walang pusi, parang ayoko na nito. Shout out! Iba yung Roy Antonio. Meron ka ba gustong i-shout out, Chris Bacola? Huwag nating i-shout out, Je. Huwag natin i-shout out. Sa live na lang, sa live. Sige. Ikaw talaga. Alam ko ang plano mo. Sa live. Pero, anyway, naging tungkol sa religion na dapat yung teacher pag-uusapan natin. So yung sinasabi ko na values na parang hindi mo kailangan i-discredit yung religion kasi talagang sobrang yung may mga Roy Antonio tayo, may mga Wilmer tayo na mabubuting tao eh. Na hindi pumapatay, hindi nakikipag-PDD, di ba? Actually, meron akong yung isang mabuti nating kaibigan na si Jay Aruga. Ano yon? Aminado siya, parang Catholic apologist siya. Syempre, aminado siya na yung mga pedophile na priests is a terrible thing, di ba? Hindi naman niya dinay-deny na nangyayari talaga yon. Pero ang explanation naman niya is parang yung mga pedophilia na ganyan kasi mga pare tao pa rin eh. Any institution na mag-gather ka ng ng group, posible talaga na magkaroon ng mga cases ng ganyan, mga sexual abuse. Kumbaga parang it would happen in government, it would happen in schools. So basically hindi exempt na na mangyari tama. sa mga simbahan. Tama. But then again, of course, dahil priest ka
'Di ba? Dahil pag priest ka kasi talaga parang ano ka, tangina pari ka pero holier than thou. Di ba manyakis na pare? Hindi mo tama. kailangang maging maging rapist talaga eh. Oo. Yung parang manyakis, uy, ang ganda mo ah. Sino may pare na ganun? Tsaka ang fucked up thing about it, kasi, di ba, yung mga tao, sila sa kanila, kunwari, nagko-confess, na, kumbaga parang pag kasama ko to pari to eh. Ano yung loob ko? Di panatag yung loob ko dito na walang gago yung masama sa akin eh. Di ba? Kaya madali silang mag-lure ng mga nga ano man, eh. yung ganung kapangyarihan nga lang na mag-confess ka sa pari ng yung criminal ka. Tangin na pwede mo ba ngayon hold meron ka ba naging case? Exceptional circumstance. Justifying circumstance. Na pag nag-confess ka sa pare, yung pare yung squill ka. Hindi accept sa court. Oo. Gano'n talaga. So talaga? So may ganun pala. Kung mafia ako, di ba, parang father kasi, ito, pinatay ko si ganyan eh. Kasi father, oy, attorney, o kaya, Mr. President, pinatay ni, hindi. Ngayon ko na naman yan. Oy, pero dati, ganun nakakakuha, kaya makapangyarihan ng mga, kaya pala yung mga mafia. Mga pare, dati. Yung, di ba yung The Godfather, meron siyang, or Scarface, may eksena na nagko-confess siya sa pare. Kasi yung pala yun. Well, dati yung yung Katipunan, kaya na-booking yung Katipunan dahil may nag-confess sa pari na meron silang napagsabihan na masyadong relihiyosa. So, oh my God, may kasalanan ako, kailangan sabihin ko to sa pare. Nangumpisal sa pare. So ngayon, yung pare ang nagsuplong, ay puta, magre-revolution na sila. Snitch yung pare. So, kaya sila tumakas at nagpunit ng sedula. So, ganun makapangyarihan yung religion, no? Pero hanggang ngayon ba nag-play ba ng role yung kapangyarihan ng religion sa politics? Yes. Yes. Well, divorce madami. bill. Kaya hindi mapasa-pasa ang divorce bill kasi kontra ang simbahan. Diba? Actually, there was a time na yung reproductive health bill, they even put, mga tarpaulins in the churches na we are not, parang ayaw nila sa reproductive health bill. RH bill. RH bill na eventually napasa naman. Napasa. Well, yun yung thing. Kasi yung mga tao na nagpupush ng yung mga aktivista, yun yung sinasabi ko na parang there would be people who would try to change the culture. Kasi ang kultura natin ngayon, parang back then, even the politicians, kahit sa Amerika diba, yung may mga makikita kang video ni na Obama against gay marriage diba? Back in the 2000s. Tapos ngayon, naging sila na yung staunch advocates ng gay marriage, diba? So, equality. Kasi nagbabago nagpupush kasi. Yes, that's true. Nangyari kasi is the culture had been changed. Diba? Kaya nga culture war ang tawag yung mga issues ng wokeness. Culture war yun that there are people who are trying to change the culture. So, ang tanong dyan, are you willing to fight for the culture na tingin mo, okay sa akin tong culture na to So, eto naman, itong si Chris Bakula, gustong palitan yung kultura natin. So, madami kasing let's say dun sa mga conservatives, sila yung nagme-maintain ng culture na predominant dun sa bansa. Madami sa kanila parang na-sway nung mga, let's say, leftist to change the culture into a more progressive mga more progressive policies like gay marriage, ganyan. So silang nag-push noon. So ngayon, yung mga conservatives, parang teka na, isahan tayo Kumbaga parang tayo kasi masyado tayo nagpadala doon sa mga nila, mga Hollywood movies nila, doon sa mga kanta, 'di ba? Kasi ngayon sila lumalaban. Kasi dati na nag-move in And one thing that the activists are real good at is playing the long game. Parang kahit kahit it takes us 30 years, 'di ba? Yung sinasabi nila na dito sa Pilipinas, kasi let's say yung gender ideology, yung mga pronoun na 'yan. Ngayon, hindi tayo receptive dun hindi parang dinidismiss natin yun Pero
once na nag-creep in yan, eventually, give it 30, 50 years. But if the people who are supposed to stay and watch, kumbaga parang, tawag dito, hold the culture stable, pag nag-relax yan, magpapalit yan. Eventually, they will learn to accept it. Oo. Ganun. So, kasi, like, yun nga, dumadami, kumbaga, for the period of time, magiging norm na kasi siya. Sa dami ng gumagawa, parang they would think, okay lang pala to. No. Kasi yung, like, even before, di ba? I mean, yung mga gays were persecuted. Ngayon, it's a common thing now. Diba? Kumbaga, more of an acceptance lang to eh. Alam mo ba, sa office namin meron kaming bagong memo. Ito basahin ko. Ang memo namin is ipasok pa yan. Promotion of inclusive culture and environment. Oh, yan. So pakinggan ko yung memo, pakinggan mo. As a company that continuously innovate and adapt through societal growth, discrimination and pickle-minded concept on gender and choices has no place in our clubs. As members of the organization, we believe that our hold on your belief has limitations and boundaries. But as long as you are in the premises and comforts of our clubs, and in any situation that may affect or involve our organization, we expect each and every one of you to be cautious on your comments and avoid making unwanted and unsolicited misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist remarks directly or indirectly towards any of our stakeholders and co-workers and members. Pero mo, ngayon lang ako nakakita ng ganitong memo Sa tanan ng buhay ko sa corporate world, bilang corporate slave, wala pa ako nakitang promotion of inclusive culture and environment memo. 'Di ba? So ganun na siya nag-i-infiltrate paunti-unti sa sistema. Ngayon kasi kasi doon sa about ganyan kasi, let's say ilang beses na natin pag-usapan dito sa Usapan Podcast yun yung about transgenders. Wala naman tayong hate sa transgenders. Wala talaga tayong hate. Pero if you are gonna tell me that I need to believe a biological woman, a biological man is a woman, is an actual woman, kumbaga parang despite everything na we know, diba? And then allow them the privileges that were only parang made specifically for women, tapos biglang sila yung bigla sila makikinabang. Dito kasi hindi pa masyado Kasi katulad sa sa US, yung mga women's sports. Leah Thomas. Nado-dominate sila ng mga transgender na mga lalaki. Kilala mo si Leah Thomas? Mga bakulaw, siya yung, diba? Women's swimming team. Collegiate to Biological man siya. Tapos nagko-compete siya sa women's collegiate team. Tapos nado-dominate niya yung mga women's athlete. Pero si Leah Thomas, nung lalaki pa siya, bilang male swimmer, hindi naman siya ganun kagaling na swimmer. Mediocre nga siya na athlete Pero dahil nag-identify siya as a woman, nagko-compete siya ngayon sa women's team. Ito siya. Ayan tangin na, laban ng mga babae dyan. So, ang sinasabi ko, ngayon, akala mo equality shit lang yung labanan. Yan yung extreme. Nangyayari ngayon sa US yan Yung mga CR, pinupuntahan ng mga nag-identify na kunwari, I mean, totoo, parang hindi mo alam kung sino ba pedophile, 12 years old mo na anak na babae, nag-CR, tas meron kang ganyan na lalaki na nag-identify lang as a woman na may tite. How sure are you na hindi siya mangmomolestya, di ba? Natin yung transgender na sa Planet Fitness. Meron kasi sa US may nangyari na Teka. Ito. Itong babae na to, panoorin natin. Well, I was offended. I took a picture of him and I asked him, why are you there? You're a man with a penis. Why are you in the women's locker room? And he justified by saying, I'm queer LGB. And I said, you shouldn't be in the women's locker room. Well, I left.
Teka. Hindi pinakita yung picture. Nasaan yung picture na? Kita mo, hindi pinakita yung picture nung ano. Yan o, tapos nagreklamo siya, ni-revoke yung ano niya. Yung membership niya. So yun yung... Hanap tayo ng ibang video naman. Kasi ano like yung memo na yan, parang very ano yan, kung babasa yun, parang, oy, okay, go dyan. Kasi pro-equality. Pero, paano pa naging extreme na like what's happening in the US right now? Ano yung extreme na sitwasyon na pwede mangyari? Ito na yun. Ito, panoorin natin. Ito kasi parang medyo innocuous na ano to na nangyayari na rin dito na yung mga transgender sa bathroom, di ba? May a few years ago merong naging viral nagreklamo siya sa diba? CR, ba't di siya pinapasok? Sa Cubao, something like that. Pero ito kasi sa Just before we finish, Planet Fitness, big gym, basically, a franchise system in the United States. And here we go again. Somebody has been caught shaving in the women's locker room, and I'm only talking about above the neck. But can I tell you something? The real people who actually suffer with gender dysphoria, think about the trans people from 20 years ago. 100%. Those people would not be caught dead shaving their man beard. Hindi maganda. Teka. Parang reaction na yan. Gusto ko makita yung yung pinakita yung video mismo Kasi ang thing dyan is like let's say the woman, yung kanina na medyo matanda na, 'di ba? Parang do we invalidate her feelings na parang hindi siya komportable doon sa lalaki na and hindi lang siyang nakakaramdam noon. 'Di ba? Pero kaya maganda kasi kung makikita natin kung itsura nung Nasaan 'yun? Teka. Ito, subukan natin 'to. Good day. I just wanted to say I just came out of Planet Fitness, and there is a man shaving in a women's bathroom. I realize he wants to be a woman. He gets to be a woman. I love him in Christ. He's a spiritual being having a human experience. He doesn't like his gender, so he wants to be a woman. But I'm not comfortable with him shaving in my bathroom. So that was Planet Fitness customer Patricia Silva recalling an incident at the gym's Fairbanks, Alaska location, where she says a biological man was shaving in the women's locker room. Silva saying that there was a young girl who was in a towel, freaked out by the incident, and so she confronted him. And then she reported it to staff at the front desk of Planet Fitness, who didn't really do anything, she says. Following her video, though, the video online, Planet Fitness suspended Silva's membership, saying she violated its policies. And since then, Planet Fitness's stock has taken a nosedive. Take a look at these numbers on your screen, dropping by more than 6% in the last week. And as I walk in the gym, there's a man in the mirror, and his reflection of my reflection, he was actually shaving his face. And full-face shaving cream, and I walked past him and counted to 10 because I wanted to be calm. And as I walked out, I noticed that girl sitting in the corner. She was a young girl. I can't say what her age was, but she was wrapped in a towel, and she appeared to be very terrified that this man's in her locker room. And I said to him, hey, and he looked up. I took a picture of him, this one, and I said, I don't want to be vulgar, but I said, you're a man with a penis and you're in a woman's locker room, and that's not okay. You need to leave. And he argued with me, said, I'm LGB, I'm transitioning, and I can stay. And I said, you're making this a very uncomfortable situation. You need to leave. So, and he wanted to argue, so I walked out the front door. Sige, Je. And so, attorney, anong take mo dyan? And I full-face shaving cream, and I walked past him. Yan okay. yun. Disclaimer lang, bago ko sagutin yung issue. I mean, I love LGBTQ. I mean, I'm in for kung ano man yung basically, ano ba yung pinaglalaban nila? For me, the way I see it, ang pinaglalaban lang naman nila is acceptance. Yes. Which I believe they should be accepted in society. But
but there has to be boundaries. Exhibit A, that one. Diba? I mean like, the problem with that kasi being an acceptable norm is that, I mean, ako, typical, I mean, lalaki, pwede ako pumasok, mahuli ako, pwede kong sabihin na, I'm gay, I'm LGBTQ. Mismo. Like, they can take it, pwede nilang gamitin, they can use that alibi. as an excuse, 'di ba? To do those kinds of things, 'di ba? I mean, para lang mamboso, para I mean, we can accept it. I mean, I'm all in for kung ano man yung pinaglalaban nila, but there has to be some boundaries, I would say. And actually, yung mga ganyan, that is the really mild pa na na mga problema na pwedeng ihatid nung pag-accept ng ng gender ideology. Klaruin lang natin yung gender ideology. So yung gender ideology kasi, what I'm referring to is the belief na anyone, yung gender is fluid. Gender is fluid. That anytime I can claim to have switched my gender without actually doing anything. As in right now, na ako? Non-binary na ako, 'di ba? O kaya babae na ako. Babae na si Kahit gayto itsura ko. Kumbaga parang, and you have no choice but to accept me. You, yeah. And kumbaga parang lahat ng privileges ng mga babae sa akin na rin. Tama. 'Di ba? And for you not to tell me na hindi okay yun, parang canceled ka. Na ikaw yung masama. O revoke yung membership mo sa gym. Hindi ka na coach bukas. Actually, yun ang issue dito 'di ba? Kasi parang ano bang pinaglalaban niya? Kaya sabi, why am I he is obviously a biological man. Pero sabi niya, no, I am transitioning. So I am allowed to stay here. 'Di ba? Yun ang 'di ba? Kasi it's ideology based na parang ang basis niya lang talaga is my belief that I am a woman and nobody else can rebut it. Ang problema diyan kasi, bro, okay, andun na yung support Pero yung support kasi sobrang baby ng support na parang sige, kita mo kay Lia Thomas, o sige, sinusupport na namin yung gay rights, whatever rights. Tapos si Lia Thomas, gusto ko mag-compete sa swimming Babae ako Doon ako sa women's team. Lalaki siya. O, nagdo-dominate siya. Ngayon yung mga babae nagrereklamo, hoy, hindi naman babae yan hindi mo pwedeng sabihin yan, Christine. Hindi mo pwedeng sabihin kay Christine Bigot! Christine! Hayop ka, you're a ikaw bigot! Si Lia, nagta-transition si Lia Thomas. Okay, may titik siya, pero babae siya. Di ba parang, how do you define kung ano yung right from wrong, di ba? Kung ano yung unfair sa hindi. Kung ano yung talagang legit na equal pag ganun. Well, yung gender ideology, and that's just the beginning of that rabbit hole. Right now, sa sobrang lala na dito, if you allow it, kumbaga again, yung people that try to change the binary system ng sexes, the binary nature of sexes, kasi yun ang dominant culture right now. So they are trying to replace it with this new gender ideology. Diba? And they are pushing it slowly in media, slowly in yung mga policies sa gym sa na ganyan. Gym nga lang, diba? Diba? And sa schools, diba, meron na silang mga merong isang public school na nag-aano sila, Pride. May mga ganun nagpapa-gay pageant. So yung sinasabi mo, Jed, diba, how do you influence, hindi na gera yung modern warfare ngayon Ang modern warfare ngayon yung ideological. Yung yung social media, yung mga artista, yung mga movies, yung mga music, diba? Parang, may nakita siyang elf na black, elf na gay, diba, sa Lord of the Rings. Parang yun na yun Superman na gay. Hindi lang doon. Pag kasi naging ganyan na yan, kasi if ang magiging komplikado talaga, it will take a gruesome turn when it comes to gender transitioning, yung physical transitioning. Kasi right now, may mga sa kanila, may mga nagpupush sa kanila na mag-transition while they're very young, as in 8 years old. Inamin mo ng hormone blockers para hindi mag-develop yung katawan nila into a man. 'Di ba?
Tapos pag pinigilan mo, let's say you're a parent, ikukulong ka. 'Di ba? Ganun yung ano eh. And it all starts from conceding to the gender ideology na parang that your belief that you are something else that you are not is true. 'Di ba? So that is the dangers of those are the dangers of conceding culture. Lalo na kung di mo naiintindihan. Tama. Yung sinasabi namin, like yung sa memo, I believe na yung memo dun sa gym is in good faith. Oo. I mean, equality is the best talaga. Pero yung extreme kasi, yung mga tao, prone to abuse yan eh. Okay, kinonsinti ka. Hindi natitigil yan eh. Ano pang kailangan anong pang kaya kong gawin? O kung babae na ako ngayon, anong kaya kong gawin? Papasok ako sa CR ng mga babae. Oo. Tapos Kasi babae ako eh. Huwag mo ako i-dead name. Kahit na dati, Adan pangalan ko, ang pangalan ko ngayon, Carla. Kasi pag dined name mo ako, hayop ka, misogynistic kang, diba? O kaya homophobic kang, hayop ka. And the thing is, hindi lahat ng mga bakla agrees with this. Na parang may mga pa rin na, alam ko na bakla ako, hindi ako babae, bakla ako eh. Diba? May mga ganun. So, pero, the media, let's just call it, for lack of a better name, the machine that pushes these kinds of ideas to the public parang makes it appear that everyone is in unison with this, and that this is the popular thing and this is the in thing, at pag hindi ka nagsusubscribe dito, you are outdated, isa kang dinosaur, you at are isa kang an enemy. You're an enemy. Masama kang tao. Ito, Duda, sa podcast ko kasama ng mga beauty queens. Tinanong ko yung mga beauty queens. Do you agree na transgender women are women? Transgender women. Sabi nila, yes. They are women. Oh. Hindi ko na question yun, ha? Sana sinagundahan mo. Do you agree na itong mga to sasali sa beauty pageants like Miss Universe that are before exclusively for biological women? Although ngayon hindi na, I would hindi na. Hindi, nag-agree nga sila doon kasi uso eh. Kasi parang di sila na-apektuhan siguro kasi parang, I mean, sa beauty pageant, alam mong lamang na lamang pa rin yung biological female. Pero sa swimming competition, kagaya nung ginawa ni Leah Thomas, dehado yung like sa beauty pageant, sige, okay, nagiging virtuous sila na parang, sige, sumali yung mga LGBT. Merong ang mga plus size na pinapasaya sa Miss Universe ngayon eh, na parang, okay, accepted sila, di ba? Para lang humupa yung galit sa Miss Universe. Kasi virtue signaling lang. Miss Universe kasi parang perfect, magandang ngipin, magandang genetics, parang okay, para hindi tayo ma-condemn, 'di ba? Sige, pasalihin na natin 'tong mga plus size. Mga imperfect. Mga imperfect. Kumbaga parang which defeats the purpose eh, no? Mismo, 'di ba? Kaya nga kumbaga parang you gonna choose the perfect human being supposedly. At least for me, ganun ang ko sa Miss Universe, ha. Pati yung Mr. Olympia, 'di ba? Di ba? Naalala ko si Lydia De Vega. She was supposed to be the first gold medalist for the Philippines. Kaya lang parang yung physique niya nung chinek, yung parang may chromosome ba ng lalaki? Hindi si Lydia De Vega yun. Diba? Si iba pa. Yung, alam ko yung sinasabi mo na runner. Si Lydia De Vega kasi, ano yun? Legit yun. Legit. Si ano yun? Pero sorry, alam ko yun. Alam ko yung sinasabi mo. Nalimutan ko lang pangalan. Na mukha siyang, para siyang si Tubu. Ganun. Yung volleyball player. Oh. Pero may ganun nga, may ganun. Pero na-disqualify siya for being that. Hindi naman si Heidelin. Hindi. Si Heidelin legit talaga, malakas na talaga siya. Semenya. Hindi. 90s pa yan. Teka. Ano mo, famous Filipina runners. Meron siyang XY gene. Sino? Anong pangalan? I mean yung XY gene chromosomes, 'di ba? Kaya para siyang lalaki. XY gene pa, lalaki yun. Well, pag XY gene ka, basically, biologically, you would be considered as male. Biological marker ng ano yun. Kasi XX, babae. Pag may Y, yun ang nagpapalalaki eh. Teka.
Sige, search natin. Teka. Famous Filipino Athlete. Filipina 90s Wonder Women. The all-time best Filipino athletes. Ito si Julie Vega. Lydia De Vega. Ito, Lydia De Vega. Athletics pala. Ano yan? National treasure talaga yan. Bongku, bowling. Ayan Elma Muros. Yan. Elma Muros ba yan? Oo, Elma Muros. So siya, bowling queen. Tama ba? Hindi, athletics. Teka. Elma Muros. Parang hindi pa pala. Yan nga. Siya. Di ba? Siya. Ito, tingin ko ito na yun. Si Elma Muros. At 17 years old, Muros Posadas represented the country in 1984. Ito nga ata. Ito yun. Si Elma Muros na yun. Kaya nga. Tignan mo yung tsura niya. Mukha, meron siyang mga... Ito, di ba? Parang siyang si Cyborg di ba? Di ba? Meron siyang mga male features. Pero kung ano siya, taga Iloilo siya. Iloilo. Anyway, tapusin natin to para makapag-live tayo. Pero may daughter siya. Pero ito. So may daughter siya. So talagang legit na babae. So ito, siya. kaya ako nakaka-relate dito. Dude, naka-fuck ako ng babaeng may little penis. Oo. Meron siyang little penis. Kumaga, may vagina siya. Kayang pumasok yung edges ko sa vagina. Tapos yung clit niya, meron siyang little penis. Chinupa mo ba yung little penis? Dinilaan ko yung little penis. Dinilaan mo? Para ma-check lang kung penis ba talaga o hindi, di ba? Taka lang, may condition kasi dyan eh. Taka lang. Meron siya. So non-binary ka na. Walang iya ka, Chris. Yan pala. Let me explain. Kung saan hindi nagtagumpay si Doktor. Pinagtagumpayan ni sino yan? Ni Little Penis. Kasi parang talaga kasi babae kasi talaga siya. Mas babae pa nga siya tignan kasi kay Elma Muros eh. Kaya ko sinasabi to kasi never pa ako naka-encounter ng ganun eh, na babae na may little penis. And akala ko normal lang siya eh, yung ganun. Pero hindi pala. So ngayon, nag-research ako, parang rabbit hole nga eh nung ni-research ko. Kasi parang yung mga babaeng ganun, may classification pala kung ano siya eh. Pero taka lang. You know what? Baka hindi si Elma Muros yun. Kasi parang, alam ko, mas Filipina runner controversy. Ayun! Navalta! Ito. Okay. Ito, hindi pala si Elma Muros. Sorry, Elma Muros. Sorry. A gender bender in the Philippines. Sorry. Ito yun. Si Navalta. Ang pangalan nito, Nancy Navalta. Pati nga nung itsura ni Nancy. Nancy Navalta. Buti lang chinek ko. Sorry, Elma Muros. Sorry po. Nancy Navalta. Buti lang chinek ko. Ito ba yung Nancy Navalta? Parang lalaki ah. Ito. Ay puta, parang ito, yan. Tangina, lalaki yan. Mona Sulaiman, ito yung Nancy Navalta. Ibig sabihin, remembering, so patay na si Nancy Navalta. Remembering. Hindi ko alam. Oo nga. I know, controversial, bro, YouTube, controversial gender issues in athletic. Yan. Nasaan to? Yan. Ito. Yan. Oh, yeah. Ay, ito si Nancy Navalta. Oo. Watch. Parang si mukhang lalaki yan, putang ina. Lalaki yan. Ano yan? Lalaki yan si Nancy. GMA. Naku, makayayari tayo dyan. Mga buwisit na GMA yan. Dude, lalaki yan! Oh, si Nancy Navalta. Lalaki yan, di yan babae. Yeah, sa silhouette pa lang, no? Mukhang lalaki talaga eh. So, yan yung sinasabi mo na na-deprive ng... Hindi ko lang sure kung siya. Pakinggan mo nga pagsalita. Ito, lalaki yan? Putang Nancy ina Navalta. naman, no? Buwisit naman. Well, ano sabi dun sa gender dito, Washington Post. A gender bender in the Philippines, 1996 Who ran as a man in one province. Ay, pare, tinan mo. Navalta won sprint competitions as a woman in the Philippine National Games. Pero he ran as a man, no?
Dati sa Okay. Yun. So scammer siyang hayop siya. Kung ganun. Hindi ko na alam. Navalta, who is college, has run as a woman since elementary school. The midwife who delivered Navalta certified that the runner was a woman, and Navalta's birth certificate lists her as a woman. Yun. Well, hindi natin pero sa tawag dito, visual test. So ito yung na-fact ko. Meron siyang enlarged clitoris. Okay? Legit to. So ito So, hindi talaga siya penis. So little penis. Pakinggan mo to Ang tawag dito, clitoromegaly. Clitoromegaly? I-search mo, Je. Clitoromegaly. Lalabas ang tingnan natin Iba-blur ko na lang. Clitoromegaly. Megaly. Isang word lang. Okay. Yan. I-click mo yan. Cleveland Clinic yan. Basahin natin. Ito na yung last shit. Para matapos to. Matapos na to. Clitoromegaly is an abnormally large clitoris. It can be present at birth, congenital, or develop later in life. Most often, exposure to androgens, a hormone in people designated male, causes this in people designated female at birth. So, meron siyang androgen ng lalaki. Para mabuo ang... So, totoo, may little penis talaga siya. Putang ina talaga. Parang tinidilaan mo. Tinidilaan mo. Ano? Yung kumikislot ba ang little penis? Hindi, teka, Chris. Tanong dyan, tumitigas ba? Matigas siya, puta na kerek nga, puta. Teka. Okay. Gaano kalaki? Ganyan. So, ito Gaano ka-little? Hindalaki? Ito yung JJ. Oh. Sabi ko, bakit kaya ang tigas netong putang inang clit na to? Sabi ko, uy, yung clit mo, tigas, no? Parang, nga, that's my baby. Sabi niya, that's my baby. Sabi ko, baby? Wala. Sabi ko, wala pa akong babaeng nakilala na pinangalanan yung clit niya na baby. Yung titi ko, pangalan niya, Bogart So, the fact na pinangalan mong baby yung clit mo, putang na titi yan. Putang titi yan. So, sabi ko, So, una ko siyang finak, I didn't mind. Kasi parang may JJ siya, so finak ko lang siya. Masarap. So, pagka may sumusunod-sunod sa puson mo. Hindi. Pag gano'n. Pag tumutusok sa bulat niya, parang Dude, ito. Isak versus balisong yan. Sobrang curious ko yung pangalawang fact namin. Alam mo ginawa ko? Kinain ko lang siya. Tapos, parang fear factor, parang yung little piece, parang ginanon ko. Para naman, masabi ko na parang baka clitoris lang yun na enlarge. Pero fact up ngayon nababasa ko to. A hormone designated male. Pero Chris, So putang ina, ano ba? Non-binary pala ako. Ito. Did you bob your head? Hindi. Afternoon, dude. Afternoon. Bago ganun ka. Ito yung sad shit about nun. Ginanong ka ba? Hindi. Ginanong ka ba? Kainin mo yung little penis ko. Pero ito, duda. Ito yung sad shit after nun. Kasi parang naging semi kami. Tapos, nung nag-research ako about dyan, sabi ko, hindi ko kaya. Kasi parang, na penis talaga yon. Nakipag-break ako sa kanya and na-heartbroken siya. So, dahil sa little penis, binanggit mo, sinabi mo? Hindi ko sinabi na little penis yun. Sabi ko lang sa kanya, parang, okay ba yung chromosomes mo? Sabi niya, parang okay naman. Okay. Parang, hindi niya alam eh. Teka, anong itsura? May mga masculine features ba siya? O? Mukha siyang babae. As in, magbigay ka ng template ng mukha niya, ng let's say off-air. Pag-usapan natin off-air, wag ganun. Look-alike lang. May look-alike na parang, let's say, Catherine Bernardo. Parang ganyan. Para siyang si, yung ex ni Ari Neiman. Sino ba yun?
Yung sa si Karel. Karel, ganun? Oh, parang Karel. Karel. Ex ni Ding Dong? Hindi yung Karel Marquez, yung Karel na isa, yung Karel na maputi. Wala, may iba pa bang Karel? Meron. Yung Karel Marquez ba yun? Karel Marquez tsaka yung Karel na ex ni Ding Dong. Hindi yun, iba yun. Iba yung Karel yun, Karel. Karel yun. Yung Karel, yung Karel, yung ex Karel, yung dating VJ. VJ. Okay. Chikas yun. Chikas. So parang siyang ganun. Tapos sobrang fucked up lang kasi ang ganda niya ang sexy niya. As in talagang beauty queen yung dating. Tapos you can't have it. Tapos yung putang ina may little may baby. You can have it. Nga no. May little baby. Tapos parang ako kasi the woman who has it all. Yung tayo nag-fuck kami, 39 years old ako actually this year lang yun Wala pa ako na fuck na babae na may ganun. So nag-search talaga ako, ano ba to? STD ba to? Ito ang isa pang tanong. Pag ba umihi siya doon sa little penis dumadaan? Yun nga hindi ko alam May butas ba? Pero may butas ba yung little penis? Pero kasi clitoris yun, malamang doon umiihi yun sa little penis. Kasi teka, yung clitoris kasi hindi naman doon lumalabas yung ihi Hindi, isipin mo yung vagina, yung clit niya, yun na yung little penis. Pero yung ihi niya, saan dumadaan? Doon sa little penis? Sa clit. Diba, ito yung vagina. Yung clit niya mukhang little penis. Yung clit niya. So yung clit niya, doon yung labasan ng ihi, diba? Diba? May iba pang butas yun. May ibang butas yung yun na yung labasan ng ihi. Tignan mo yung visuals. Nasa ilalim ng clit. Nasa ilalim ng clit yung butas. So sa penis ka. Hindi kasi kung doon sa little penis, doon lumalabas yung nandun yung urethra, di penis talaga yun. well, hindi ko siya nakita umihi, di ba? Hindi ko siya nakita umihi. Hindi ba, ang makikita mo lang kung may butas, kung may hiwa, kung merong mata. Hindi kasi, ito alam ko yung vagina kasi may clit, di ba? Mahal na araw, ayop ka. yung vagina may clit, di ba? Yung vagina may clit. So yung clit niya, engorge yung clit niya. Nung babae. So, yung engorge clit, yun yung mukhang penis. Kasi naka-engorge. Pero yung butas, hindi, feeling ko doon pa rin sa... Gusto ko sana i-drawing May mga images. May images. Huwag na bawal, mayayari tayo. Hindi makita, di ba? I-down mo yan. Sige. Huwag na natin pakita. I-down mo lang yan. Sige. What does i-describe ko na lang. an enlarged clit? Hindi, yan. Mismo sa... Yan mismo. Sige. May picture ba dyan? Picture wala na lang, picture. para mas madali. Images. Natin. Wala bang images dyan sa... Enlarged penis. Teka. Yan natin. Images. Enlarged clitoris. Ayan, images. Yan. Ayan. Ito. Yeah. Ay, parang So, parang... hindi. I-click mo yan. Yan yun. Ito. Ganyan. Ganyan ang tsura. Hindi. Yung pangalawa, yan. Yung pangalawa. Ito? Yan. Ganyan? So, imagine mo, yan yung vagina. Ganyan yung itsura ng putang inang little penis na yan. Pero medyo malaki yan. So, balang ganyan, na ganyan, yung finak ko, buwisit na yan, tapos... Nakatsuba ka na, Chris. Ganyan! Kaya na ganyan! Hindi yan! Yun! Balik mo! Yan! Ganyan yung itsura niya, ganyan! Kaya na ganyan! Ganyan talaga. Kaya na ganyan! Hindi lang parang... Mas maliit lang ang konti dyan. Teka, i-describe ko para sa mga hindi nakakanood. Yan. So, vagina yan, di ba? Vagina. Ayan yung clit. Teka, lakihan natin. Tingnan natin. Teka, lakihan natin. si Antonio, matay. Yan mismo, putang ina. Hanggang ngayon, hinahati ko sa panaginip ko. Bakit ka ganyan? Hindi, ito na lang. Ilalagay ko na lang yung link nito walang para makita kailaman nyo. yung LGBTQ dito, putang ina. This is real nature shit. Ilalagay ko na lang yung link nung
para makita nyo kung ano yung nakikita namin sa description. My lips are sealed. Ayoko na magsalita. Oh. Pero ano siya, basically mahaba yung labi niya, no? Extra haba siya. Usually hanggang dito lang yung vagina eh. Oh, yan. 'Di ba? Oo. Basically mula dito hanggang dito. So, parang penis na yan. So pag nag-erect yan, bro, hindi nag-erect yung body niyan. Kasi eto medyo mahaba to eh. Yung kanya parang mas maliit pa dyan. Mas maliit pa dyan. Ang nag-erect niya yung ulo. Yung ulo na yung nag-erect. Oo. Paano nag-erect? Yung, di ba, ito parang patay. Parang isipin Teka, ito ano ko na lang. Kaya kong i-describe yan sa pamagitan ng aking mga kamay. Okay, ito. Ito itsura niya. Kung ganyan, teka. Ito yung hiwa, 'di ba? Yan yung hiwa. Yan yung hiwa. Iba JJ. Oh, so, yan. Yung medyo nakaganyan so, siya. Ganyan! Ganyan! Ganyan, 'di ba? Patigasin mo. So pag ganyan! Ganyan yung itsura niya. Naka-look up. Yan! Ganyan! Nakadungaw sa aking mga mata. Tila baga sinasabi so dinilaan ko lang para ma-sure. Dinilaan. Hindi kita. Dinilaan. Sa pangalawang sex namin, ilayo mo ng konti. Sa pangalawang, dinilaan ko lang yan. Dinilaan ko lang para ma-sure lang kung ano ba to, titi ba to? O part ng clitoris. Sinupsup ko pa eh. Hayop ka talaga, Diyos ko po, Lord! Ano ba itong ginagawa mo sa pagsubok ko sa buhay? Pero grabe, no? Naisip ko tuloy, Karel Marquez, tapos ganyan. Pero kasi ang ganda niya. Sinira mo ang ni Karel Marquez. Mamaya, papakita ko kung gano'n siya kaganda at kung gano'n siya kababae. Pero, if you add little penis. If you add little penis to another, you would think na parang, ba't ganun siya? Sige. Hindi naman kasiraan yan. Ganun siya pinanganak eh. Pero hayop ka, kinantot mo pa rin eh. Kinantot ko pa rin. Kasi reklamo mukha pa rin siya babae. Masarap pa rin talaga siya. Oo, diba? Masarap pa rin talaga siya. Yung iba nga kahit ano. Pero nakita mo yung iba, nagtsatsaga sa baka. Diba? Yun yung reason kung bakit siya single. Okay. And kung maririnig niya to, parang, kasi ang nakita mo, pwede mo pa i-surgery yan. Ilang taon na siya? Ayoko sabihin. Okay. Pero pwede mo yung surgery daw yan eh. Ayoko nang tingnan yan. Hindi, pero sa sobrang concern ko, pwede mo raw i-surgery yan para mawala yung little penis eh. Pero ayaw niya. Kasi baby niya raw eh. Hindi nga niya alam na ganun siya eh. Hindi niya alam na problema yun eh. Talaga? Pero, walang nagsabi sa kanya eh. Wala pa siguro. Takot so ibig sabihin, bata pa siya? Oo. Wala pa nagsabi sa kanya. At hindi ako yung una magsasabi sa kanya kasi baka ma-cancel culture ako. Ayoko na. Grabe na ano. I just want to talk about this particular fitness instructor named who had the audacity to tell me, a naive young woman, that I have a little penis. That I have a little penis. The intolerance. You can't just handle is such. You can't just handle an independent woman with an enlarged clitoris. Pero yun na. Tapusin na natin to. It's got way out of hand. Tapusin na natin to. Walang yan. Pangalawang pagkakataon na sinambulat ko yung mga sikreto ko sa buhay. Paalam. We're out.